Yung ang nararanasan ko ngayon. Napapadalas na ang pananakit ni Dad kay Mom. Dumating na sa point na mabilis na siyang magkasakit. At nakakainis na wala man lang ako ng magawa. Hindi ko lang maintindihan kung bakit. Nagstay pa si Mom sa bahay na to kung ganun naman yung ginagawa sa kanya. Kainis. Kuya. Your friends are here. Tawag sa akin ni Keegan. Isa pa siya. Something is wrong with him. Naging tahimik si Keegan at parang laging occupied. Sinabi ko na sa kanya na layuan niya si Dylan pero lagi ko silang nakikita. Na magkasama. You don't want to join us? I asked him while dressing up. No. I want to stay here with Mom. He answered and walked away. Gusto ko din magstay sa tabi ni Mom pero hindi ko magawa. Tuwing nakikita ko siya, sumasama lang ang loob ko. Bakit ba siya nagtiyatyaga dito? Kay Dad? Ilang beses ko na rin siya tinanong tungkol doon pero iisa lang ang sagot niya. Magiging okay din kami ng dad nyo. Which is obviously not happening. I walk out of Esvay room. Nasa entrance door na sila. As usual. Percy with his smiling face, Aris with his serious and Yuri with the poker face. We've been friends for more than 1 year now. Lagi nila akong sinusundo dito sa house. Wala naman kasing pwedeng mag-drive sa amin. Malapit na ako sa kanila when heard very familiar voice. Kiefer, where do you think you're going? Out with Esvay friends. I answered that quickly. Napapadalas ata ang paglabas mo. Really? Ikukulong mo na rin ba ako dito sa bahay? I asked boredly. He looked at me straight in the eye. Alam kong nakakabastos yung pagsagot ko sa kanya. Pero hindi ko na kasi kaya ng magtiis. I don't like the way you talk to me. And F don't like talking to you. I said and walked out of the house. Sumunod naman agad sa akin yung tatlo. Hindi ka ba natatakot sa dad mo? Aris asked me. No, Gayle. Kami kasi natatakot sa kanya. Percy said and laughed. Sana ganun kadali tawanan ang lahat. Sumakay na kami sa kotse nila Yuri. Driver. Nila ang madalas naming kasama sa mga ganitong galaan. Kung saan-saan lang naman. Kami nagpupunta. Basta makalayo lang sa pesting bahay na to. Saan tayo ngayon? Tanong ni Yuri. Punta naman tayo sa masayang lugar. Kailangan nating mag-celebrate. Sabi ni Percy. Celebrate. Nakalimutan niyo na ba kung anong araw ngayon? Tanong niya sa amin. Nagtinginan kami nila Aris at Yuri. Hindi kasi namin magets yung sinasabi niya. Ano ng araw nga ba ngayon? Wala nang nakakaalala? Grabe naman kayo. Inis na sabi ni Percy. Birthday mo ba? Tanong ni Aris. Umiling agad siya. Anniversary natin ngayon. 2 years na tayo ng magkakaibigan. Sabay-sabay na sabi namin habang tumatango. Ano ba yan? Hindi ba mahalaga sa inyo pagkakaibigan natin? Cross-arm pa siya. Habang nakatingin ng diretso sa harap. Ano yan? Relasyon? Binibilangan? Tanong ni Aris. Kaya dapat ikis mo ko. Sigaw ni Percy at pilit idinidikit ang nguso niya kay Aris. Agad namang tinulak ni Aris ang mukha niya palayo. Yak! Stop it! Tama na nga yan. Doon na lang tayo sa bahay. Hahaoya will cook for us. Sabi ni Yuri at sininyasan ang driver na paandarin na yung kotse. Umabot na pala kami ng 2 taon. Simula nung araw na nag-away-away kami at parusahan ni Angelo. Kiefer. Dad called me. Wala na sana akong balak magpakita sa kanya pero mukhang inaabangan niya talaga ako. Do you need something? I asked him. What time is it? I don't know. You're wearing a Rolex watch, fella, don't you look at. Don't he dare talk be like that. He shouted angrily. His shout gives chill on Esvay's spine.
Natatakot pa rin naman ako sa kanya, but to hide it. Yan ba natututunan mo sa mga barkada mo? I look away. Ngayon naman nasa mga kaibigan ko yung sisi. He keep blaming everyone. Even thought in the first place he should be the one to blame. Answer Kiefer. No. Hindi ka ba natuturuan ng maayos ng mom mo? O baka naman yan ang tinuturo niya? Sa'yo? No. Wag mo nang idamay si mom dito. Tinignan niya ako ng masama. Mabilis siya nang naglakad palapit sa akin at ang sunod. Niyan ang ginawa ang hindi ko inaasahan na kaya niya nang gawin sa akin. Malakas na sampal ang binigay niya. Kusa na lang akong bumagsak sa sahig. Ramdam ko ang paghapdi ng gilid ng labi ko. Kasabay din nun ang pagmanhid ng pisngi ko. Hindi ko napigilan ang luha ko at ang takot ko sa kanya. Tama ako. Kaya nga talaga niya akong saktan. Hindi lang si mom, pati ako at malamang. Pati si Keegan. You're starting AC disrespect Baka nakakalimutan kung sino dyan. He shout. At me. Hinawakan niya ako sa kwelyo at muling sinampal sa muka. Masakit. Sobra. Masakit yung ginagawa niya pero mas masakit na hindi man lang ako makalaban sa kanya. Kaiser. Boses ni mom. Tumigil si dad at galit na tinignan si mom. Nakasunod sa kanya si Keegan na walang reaksyon. Mom. Agad siyang lumapit sa akin at niyakap ako. Kaiser. Wag naman pati mga bata. Kaya tumitigas ulo niyan. Kasi kinukonsinti mo. Dinuro-duro niya si mom. Pero hindi mo naman kailangang saktan. At anong gagawin ko? Pupurihin sa ginagawa niya? Kapag yung anak mo hindi. Nagtino, lulumpuhin ko yan. Sabi niya at tuluyan ang naglakad paalis. Yumakap ako ng mahigpit kay mom. Nilabas ko na rin lahat ng luha na kanina ko pa tinatago. Andito na si mom. Hindi ka na niya sasaktan. Mom! Umalis na tayo dito. Please. Damn. Ginawa yan ng dad mo. Gulat na tanong ni Percy habang pinagmamasdan ang pasa ko sa muka. Ano pa ba gusto mo? Picture para patunay? Sarcastic na sabi ni Aris. He just received a death glare from Percy. Pati ikaw sinaktan na rin niya. Hindi pa ba kayo magrereklamo? Pwede na pwede niyong ipakulong dad mo. Sabi ni Yuri. I shook his head. I wish we can do that but mom don't want to kahit nakita na niya. Yung ginawa sa akin ni dad ayaw pa rin niya nang umalis. Kainis. Bakit ba kasi nagtitiis si mom sa lalaki na yun? Hindi mo maiintindihan dahil bata ka pa. Singit ni Angelo sa usapan. Ipagdasal mo na lang na wala nang masama nang mangyari sa inyo ng mom mo at ng kapatid mo. Hindi ko alam na nakikinig siya sa usapan namin. Akala ko andun siya sa loob ng bahay. Andito kasi kami sa labas nila Aris. Ayaw daw kasi siya ng payagan kaya ito kami at hangang labas lang ng bahay nila. Pero paano kung hindi madaan sa dasal? Tanong ni Percy. Paano nga? Paano na lang kami? Di daanin sa paspasan. Dugtong ni Aris pero malakas na batok naman ang nakuha niya galing kay Angelo. Kiefe. Hindi joke ang kailangan ko. Paraan kung paano kami makakaalis sa puder ni Dad. Kung hindi naman kami makaalis, sana kaya kong ipagtanggol si mom. Magsiuwi na nga kayo. Ano ng oras na andito pa kayo? Sigaw sa amin ni Angelo. Seryoso ko siya ng tinginan. Angelo di. Tinignan niya ko at ng iba pa. Turuan mo. Kung maging malakas. Ha? Gusto kong maging malakas. If mom don't want to leave dad, then I'll find a way to defend her. So please, help me. Pakiusap ko. Nag-cross arm siya at humarap sa akin. Halata nang hindi siya natuwa sa sinabi ko. Minsan ko na siya nakita ng lumaban sa maraming tao. Nag-iisa lang siya pero nagawa niya silang pabagsakin. Hindi biro yun.
At yung ang gusto kong matutunan. Hindi ganun yun. Hindi kita matuturuan. Seryoso nang sabi niya sa akin. Turuan mo na lang ako lumaban. Pagpipilit ko. Please. Angelo. Kiefer. Kami din. Singit ni Percy. Dapat kami din. Sabi ni Aris. Tumigil Andy kayo. Galit na sigaw niya sa amin. Wala akong tuturuan. Magsiuwi na. Kayo. Bigla na lang siyang pumasok sa loob at padabog na sinara yung gate. Naiwan kaming nakatanga sa labas. Kung ayaw niya tayong turuan, tayo na lang. May caret school malapit sa amin. Sabi ni Percy. Masyado nang matagal tong karate na to, puro basic lang naman lang tinuturo nila. Masyado pa daw maaga at mura pa daw ang katawan namin para turuan kami ng mabibigat na tricks. Kaasar. Kailangan ko ng mabilisan. Paano saktan na naman kami ni Dad? Pabagsak ako ng humiga sa kama. Halos gumulong ako sa sobrang inis. Pero dala na. Rin ang pagod, kusang bumagsak ang mata ko at nakatulog ng mabilis. Hindi ko alam kung gano'n na ako katagal natutulog pero isang tinig ang gumising. Sa'kin. Kiefer. Wake up, P. Mom. Get up please. Kunin mo yung mga gamit mo. Utos niya at tuloy-tuloy na pumasok. Sa walk-in closet ko. Bumangon ako at kinusot ang mata ko. Doon ko nakita ng maayos si Keegan at si Mom na kinikuha ang mga gamit ko. Oh, what are you doing? We're leaving, T. Mabilis na sagot ni Keegan. Leaving? Nanaginip ba ako? Totoo ba to? Aalis na kami? Please, Kiefer. Get up and help us. Sabi ni Mom. Agad akong tumayo at tumulong sa kanila. Wala akong planong dalhin lahat. Kinuha ko lang yung mahahalaga at iniwanan yung mga hindi naman kailangan. Gusto ko nang makaalis dito agad. Ito na yung gusto kong mangyari. Natupad na. Agad kaming lumabas, dala-dala ang mga gamit namin. Tinulungan kami ng ibang maidat butler para mailabas at maisakay yung gamit sa kotse. Mom, ano po bang nangyayari? Bakit po tayo aalis? I ask. Hindi sumagot si Mom kaya tumahimik na lang ako. Baka kasi ayaw pa niya nang sabihin. Sa akin yung totoo. I had enough with your dad. She said that make me stop and look at her. Inisip kong mabuti yung ginawa niya sa'yo. And I can't forgive myself for letting him do that to you. Kita ko ang pagpunas ni Mom ng luha niya. It hurt more than the slap that Dad gave to me. And I hate myself for seeing her like this. I'm sorry, Mom. New house. Hindi to kapareho ng dati naming bahay pero malaki din, mas malaki nga lang yung dati. Mom. Who lives here? Keegan asked. No one. It's used to be my parents' house but they are dead. Mom answered. Huminto si Mom sa garahe. Ang lawak ng harap ng bahay. 2 babae at lalaki ang sumalubong sa amin. Good morning po, Ma'am Serena. Bati nila kay Mom pagbaba namin ng kotse. Good morning din, okay na po ba yung mga kwarto? Sandali pang nag-usap si yung babae at si Mom. Kinuha naman nung 2 ng lalaki yung mga bag namin sa kotse. Kuya, tawag sa akin ni Keegan. Do you think there's a ghost here? I shook his head. Ghosts are not real. Tapos nang mag-usap si Mom at yung babae, sinenyasan niya kaming pumasok na. Sumunod naman kami. Sa totoo lang, ngayon ko lang na-realize na ang laki ng bahay para sa aming lahat. Hinatid kami ni Mom sa magiging kwarto namin. Hindi rin to kalakihan kagaya sa dati kong kwarto pero mas gusto ko to. Nakita ko si Keegan na nakatayo sa pinto ng kwarto ko. Do you want to sleep here? I asked him. Nagnod naman siya at agad na lumapit sa akin at humiga sa kama. Pero kahit pagod ako, hindi ko magawa ng makatulog. Naninibago ako sa maraming bagay. One question keep running in my mind.
What now? Angas ng bahay nyo. Percy said gladly. Kasi. Batag. Komento ni Yuri sa kanya. Tinignan ko yung likod nila. Kulang kasi wala si Aris. Wala siya. Sabi ni Yuri nang mapansin niya nang hinahanap ko yung wala sa kanila. Bakit? Saan nagpunta? Umuwi ng probinsya buong pamilya nila. May nangyari daw dun sa pinsan niya ano. Nga ulit pangalan nun, Jair. Jason. Kiefe. Basta may J. Percy explained. May pinsan pala siya. Wala naman kasi siya nang nababanggit. Anyways, hinayaan ko. Na lang. Inaya ko silang pumasok sa loob. Maraming maid at butler ang naglilinis. Binalik ni Mom yung mga dati nilang katulong para may makasama kami sa bahay. Saan tayo pupunta? Percy asked. I want to show you something. I answer and continue walking. Dumiretso kami sa basement ng bahay at huminto sa tapat ng isang pinto. I opened the door and it revealed in with discovery. Instant tambayan. Kompleto ang kwarto na to billiard table, bar at the corner, sofa set and flat. Screen easy papalagyan ko na lang siguro ng malaking speaker at game console ang lugar na to. Bigla na lang pumalakpak sa tuwa si Percy. Bro, birthday ko na ba? Bakit mo ko nireregaluhan? TFF. This is for all of us. Not just for you. I said while shaking his head. Panira ka ng moment sana sinakyan mo na lang. Sabi niya at tuloy-tuloy na pumasok. Hinayaan lang namin siya ni Yuri. Naiwan kaming nakatayo sa pinto habang mamasdan siya. How is your mom? Yuri asked me. She's fine. I'm a bit busy because of this house. How about Keegan? I pause. How is Keegan? He's not all right. Something is wrong with him. I'm not sure. Ano na palang balak niyo sa dad niyo? Singit ni Percy sa usapan. Hindi pa kami nag-uusap ni Mom tungkol dyan. I knock at my mom's room door. No one is answer so open it wala siya sa kama niya. Kaya naglakad ako palapit sa walk-in closet niya, thinking that maybe she is there. Pero hindi pa ako nakakahakbang nang marinig ko nang may sumusuka sa banyo. Mom! I shout while running toward the restroom. Mom! May problema ba? I keep knocking the door pero hindi siya sumasagot. Nag-uumpisa na akong matakot sa nangyayari sa kanya. May ilang minuto din siguro akong nakatayo lang doon nang kusang bumukas ang pinto. Nakangiting humarap sa akin si Mom. Okay lang ako. Bungad niya sa akin. Kailan pa po naging okay ang pagsuka? Pumunta na po tayo sa ospital. She shook her head and smiled. Galing na ako doon. You do? Anong sabi nila? I asked worriedly. Kahit wala na kami sa puder ng lalaking yun, nag-aalala pa rin ako sa kanya. Minsan. Kasi mas pinipili niya ng tumahimik kesa sabihin sa amin yung nararamdaman niya. Normal lang daw yun. Especially sa 2 weeks na buntis. Buntis? Speechless. That's what I am. I don't know what to say. Not that I'm not happy. It's just that I'm a bit shocked. Mom suddenly laughed at me. Yung itsura mo anak. Ayaw mo ba magkaroon ng kapatid? I shook his head. Not that I don't want to but. I don't exactly know what to say. I forced a smile. She hugged me tight. Please, help me take care of your new brother. I hug her back. I will. Ang laki ng tayan ni Mom. Ganun pala ang pagbubuntis. Then in a few months lalabas na yung baby. Kailan po kayo manganganak? Keegan asked Mom. In 2 months. She answered with all smile. Are you excited to see Kieran? I look at her confused. Kieran. That will be your baby brother's name. My Kieran Watson. Nice name.
Pero ang weird lang. Feeling ko obsessed si Mom sa initial N and V. In the name is Mark Kiefer, while Keegan is Mer Keegan then if new baby brother Mike. Kieran. What's with the A and N? One of the maid walked toward Mom and whispered to her ear. Mom nodded and forcefully smile. May problema po ba? I asked her. Tumayo siya at sinenyasan niya kami ng sumunod. May kakaiba sa pakiramdam ko. Para bang hindi ko magugustuhan to. Dumiretso kami sa lobby ng bahay. Bumukas ang pinto at laking gulat ko nang pumasok. Ang pinakakinamumuhian kong tao. Ano nang ginagawa niya dito? Galit na tanong ko. Kiefer. That's still your dad. I look at him furiously. What is he doing here? Hindi na dapat siya nagpunta dito. I hate him. What do you need from us? Gusto ko lang mabuo ulit ang pamilya natin, magkakaroon na tayo ng bagong miyembro. Kaya, no. Sigaw ko. Hindi ka welcome dito. Kaya umalis ka na. Kiefer. Sita sa akin ni Mom. Don't talk to your dad like that. Mom. Please. Don't let this guy hurt us again. I won't, Kiefer. Singit niya sa usapan namin. I apologize for what I have done. Before. Apologize? Ganun na lang yun? Sa lahat ng pananakit niya kay Mom sakin or kay Keegan. Apologize? I will never accept your apologize. Kiefer. Hindi kita tinuruan ng ganyang asal. Galit na sabi ni Mom. Napatingin ako sa kamay niya. Bigla na lang kasi humigpit ang hawak niya sa tiyan niya. Ayoko nang magalit si Mom, hindi maganda para sa kanya at kay Kieran. Baka kung ano nang mangyari sa kanila. Sorry Mom. Apologize to your dad. Utos niya. Tinignan ko si Mom nang may pakikiusap. Ayoko. Hindi ko gagawin yon. Please Mom. Kiefer. Apologize to your dad. Pag-ulit niya. Nagkuyom ang kamao ko. Nakakainis. I am sorry. Dad. He win the war between us. He smiled at me and spread her arms for a hug. Nang manpansin niya nang hindi ako gumagalaw, siya na ang lumapit at niyakap ako. But didn't hug him back. Never. This will be the last time that I will apologize. Hindi ko na ibabaang sarili ko ng ganun. Mark the word. Pinili kong magkulong sa kwarto. Hindi ako makatagal na nakikita sila. Minsan, pumupunta dito sila Yuri at Percy pero hindi rin sila nagtatagal. Gustuhin ko mang magstay para bantayan si Mom, hindi ko magawa. You can leave the house if you want to, T. Keegan said while standing at my door. Tutal yun naman talaga ang gusto mong gawin. What do you mean isay that? Inis na tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot. Lumakad na siya paalis. May kakaiba talaga kay Keegan, hindi ko. Alam kung ano yun pero akala ko nung lumipat kami okay na siya. Tapos ngayon ito na. Naman. Pero napaisip ako. Totoo naman yung sinabi niya, ayokong magstay dito sa bahay. Kinuha ko yung cellphone ko at tinext sila Aris. Ang ikinaganda ng bahay na to, malapit lang ako sa kanila. Kahit taxi masusundo. Ako. Nagbihis ako at agad na lumabas ng kwarto. Nasulubong ko pa si Keegan pero nilagpasan ko lang siya. Kahit naman ayain ko siya, hindi rin siya sasama. Where do you think you're going? Marinig ko lang ang boses niya, lalong nagmamadali ang paa ko sa paghakbang pero huminto ako para harapin siya. Out with SY friends. Bored kong sagot. Hanggang dito ba naman? Hindi ako sumagot. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Kung wala ka dito malamang hindi. Ako aalis. If I can't stop you, then fine. Go. Hindi ko sumagot at agad na umalis ng bahay. Sa sobrang inis ko, nasipa ko na lang. Yung paso sa gilid. Nakakainis. Malalabanan din kita. Tandaan mo yan. Ayon si boss.
Sigaw ni Percy habang nakaturo sa grupo ng kalalakihan na nakikipag-away. Si Angelo ang tinutukoy niya ng boss. Don't know where is that come from but it all started when he saved us from Igang War. Again. But honestly, I only call him boss when need something. Tutulungan na ba natin siya? Tanong ni Yuri. Hindi na. Kaya na ni Kuya yan. Aris said. Binalik ko yung tingin ko kay Angelo. Yan ba yung kaya? Halos sinakain na sa pakikipag-away. Tara na. Nangangati yung kamay ko na makipag-away. Aya ko sa kanila at agad na nakisali sa pakikipag-away. Sumunod naman sila sa akin. Away ewan lang naman ang ginagawa namin. We already know how to fight back but that's not enough. Ano nang ginagawa niyo dito? Galit na tanong niya sa amin. Nakikisali sa away mo. Sagot ni Percy. What the DCA? Magsiuwi nga kayo. Utos niya sa amin. Hindi namin siya pinansin at nagpatuloy sa pakikisali sa away niya. Ito na ang naging buhay ko sa labas ng bahay. Mas gusto ko to kaysa magstay sa bahay at makita yung pagmumuka ng lalaking yun. Aarg. Masakit. Sigaw ni Percy at Aris. Batak-batak kasi ni Angelo ang patilya nila. As usual, kinakagalitan na naman niya kami dahil sa pagsali namin sa away niya. Dahil sa Percy at Aris ang nagdala sa amin. Sa kanya, sila ang unang kinagalitan. Ang titigas ng ulo nyo. Sigaw ni Angelo sa kanila. Tinignan niya kami ni Yuri kaya agad kaming umiwas. Hindi sa natatakot ako pero baka. Kasi shit. Bakit kailangan mong mambatok? Napatingin ako kay Yuri na naghihimas din ng batok. Napakabilis niya, kanina lang. Hawak niya yung dalawa tapos ngayon nasa likod na namin siya. Sinabi ko na sa inyo. Wala kayong mapapala sa pakikipag-away. Mag-aral kayong mabuti. Sermon niya sa amin. TFF. Ayokong mag-aral. Mas gusto ko sa labas ng school kung saan ko matutunan lumaban. Kaya naman namin lumaban kasabay ng pag-aaral. Pasigaw na sagot ni Percy kaya. Nakakuha siya ng masamang titig. Magsasalita na sana si Angelo pero may biglang tumunog na cellphone. Pare-pareho. Naming kinuha yung mga cellphone namin pero isa lang ang nagsalita ng hello. Kamusta mahal? Tanong ni Percy sa kausap niya. Mahal? Kumain ka ng maayos ah. Lumayo-layo ka sa mga classmate mong lalaki. Lulumpuhin ko sila, sige ka. Habang nakikipag-usap siya, hindi namin maiwasan na itaas ang mga kilay namin. Nakakadiri. Ngayon ko lang narinig ng ganito si Percy. Ingat ka. I love you. Ahihi. Sabi niya at tuluyan ang pinatay ang tawag. Ngiti nang ngiti pa siya habang tinitignan ang cellphone niya. He looks so weird. Hindi ko expect na ganito siya kapag naka-girlfriend. Parang ayoko magka-girlfriend kung magiging ganyan ako. May girlfriend ka pala? Tanong ni Aris. Seryoso siyang tinignan ni Percy. Sorry Brody. Hinawakan pa niya ang balikat nito. Wala talaga tayong pag-asa. Babae talaga gusto ko. Malakas na batok naman ang sinagot sa kanya ni Aris. Gago. Hindi kita gusto. At hindi ako bakla. Napapailing na lang kami sa inaasal niya. Pakiramdam ko lalong lumalala ang kakulitan ni Percy. For the second time, someone's phone ring and this time it's not Percy's. It was mine. Hello. You need to go home. Now. It was Keegan. Hindi na niya hinintay ang sagot ko. He ended the call without saying Palv. But for some reason know that this is about mom and that guy. I come home as soon as I can. Dumiretso agad ako sa kwarto nila mom. Medyo malayo pa ako pero dinig ko na ang malakas na sigaw ng lalaki ng yun at mga nababasag na gamit. My heart beat so fast. I feel nervous and scared for my mom. I run and immediately
Open the door. I told you. That's their money. He shouted while holding by mom's hair. May pasa at dugo sa labi si mom. Hindi na ako nakapagpigil at agad na lumapit sa kanila. Buong lakas ko siyang tinulak. Nabitawan niya si mom pero ako naman ang pinagdiskitahan niya. Malakas na sampal ang binigay niya sa akin. Damn it. Isayiheve. He shouted at me. Kay Kaiser. Wag si Kiefer. Mom shouted while crying. It makes me feel more angry. I don't want to see her near Ray again. Mom! Wala ako ng paki. Ibalik it sa akin dance peragi. That is not yours. Para yun sa mga bata. Alam mo yun. Sagot ni Mom sa kanya. Pera na naman. Yan lang ba mahalaga sa kanya? Kaya niya ba kami nagagawang saktan? Nang dahil lang dun. Bakit ba ganyan siya? Mukha kang pera. Pilit kong sigaw habang tumatayo. What did you said? Tinignan niya ko ng masama. What he said? Mukha kang, hindi ko na natuloy ang sasabihin ko. Malakas na suntok ang tumama sa mukha ko. Tumilapon ako kasabay din nun ang pagkahilo ko. Halos mamanhid ang pangako sa ginawa niya. Kiefer! Mom shout. Kaiser! Maawa ka sa anak mo. Huwag kang makikialam dito. Puno na ako sa bata nang yan. Sinubukan kong tumayo pero nanginginig ang buo kong katawan. Bigla na lang niya akong sinipa sa tiyan. Kulang na lang isuka ko lahat dahil sa ginawa niya. Arf! Kaiser! Tama na. Panibagong sipa na naman ang binigay niya. Nasundan pa ulit yun ng 2 o higit. Kahit pagsalag sa mga sipa niya hindi ko magawa sa panghihina. Anak lang kita. Kung makapagsalita ka. Akala mo kung sino ka. Ano bang pinagmamalaki mo? Sabi niya habang patuloy sa ginagawa. Ito yun. Yun lagi kong pinaghahandaan para mapagtanggol ko si Mom sa kanya. Halos. Lahat ata ng away kalye sinalihan ko na. Pero bakit wala akong magawa? Hanggang pagtanggap sa mga sipa niya ang nagagawa ko. Bigla na lang ako nang nakarinig ng nabasag na bagay. Kasabay din nun ang pagtigil niya. Sa pagsipa sa akin. Tinignan ko siya at nakita ko na lang ang pagbagsak niya habang nakahawak sa ulo niya. Si Mom. Lumapit siya sa akin at pilit akong tinatayo. Umalis ka na. Ako nang bahala sa dad mo. Hindi. Ayoko, Mom. Hindi kita iiwan dito. Umalis ka na. Hindi, Mom. Halos maubos ang boses sa pagsigaw. Bigla na lang kasi siya nang sinabunutan ng halimaw na yun. Galit na galit ang itsura niya. Pinilit kong tumayo pero sobra ang panginginig ng katawan ko dahil sa mga sipa niya. Pagod na ako sa iyong babae ka. Sabi niya at bigla na lang hinampas ang ulo ni Mom sa pader. Elif! May ilang beses niya pang ginawa yun. Hanggang sa bigla na lang bumagsak ang katawan ni Mom. Nakadilat siya at nakatingin sa akin. Mom T. Tawag ko sa kanya. Wala akong nakuha ng sagot. Dahil hindi ako makatayo, pinilit ko na lang gumapang. Palapit sa kanya. Sa bawat segundo ng umaandar, lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Wag naman. Sana. Sa paglapit ko sa kanya, kita ko ang pagpatak ng luha niya. Hinawakan ko siya sa pisngi. Mom! Please! Answer me. May lumabas na dugo mula sa ilong niya. Sobra ang takot ko na makita ko yun. Kaya, tinapik ko siya para gisingin kung tulog man siya o nawalan ng malay. Mom! Please! Pero hindi na siya sumasagot. Kusa na lang bumagsak ang mga luha ko. Kasalanan ko to. Nalaglag sa hagdan. Ang pinakatanga at pinakabobong dahilan ng kamatayan para sa akin. Lalo na para kay Mom. Yun ang sinabing dahilan ng hayop na yun. Pinaniwalaan naman ng mga tanga at walang utak na pulis at doktor. Internal hemorrhage.
Yun ang kinamatay ni Mom. Pakiramdam ko, kasalanan ko lahat. Hindi ko man lang siya naipagtanggol sa lalaking yun. Kuya, where is Mom? Kieran asked me. Yan ang pinakamasakit na tanong na narinig ko galing kay Kieran. May ilang beses na niyang tinatanong sa akin yan. Pero hindi ko masagot ng maayos. She is in the better place now. Keegan answered and forced a smile. Napakahirap para sa akin ito. Sobrang hirap. Kiefer D. Someone called me. It was Aris with Angelo and their mom. I'm sorry about what happened to your mom. If you need something, we're always here. For you. Sabi ni Mom nila. I forced a smile and nod. Thank you. Kasunod nila ang pamilya ni Percy. Hawak ng nanay nila ang 1-year-old na kapatid niya ng babae. Katabi naman niya ang stepbrother niya ng si Felix. Pray ni. Sabi niya sabay tapik sa braso ko. Kayo lang ang libing na maihandang. Salad. Facepalm. Malakas na batok ang nakuha niya galing kay Felix. Wala sa lugar yung pagbibiro. Mo. Kung hindi ko lang kaibigan tong nagkapatid na to, ako na mismo ang magpapalaya sa kanila. Pagpasensyahan mo na tong si Percy. Sabi ng nanay niya. Okay lang po. Sanay na. Umalis na sila sa harapan ko. Sumunod naman ang pamilya ni Yuri. Agad na yumakap si Yoichi kay Kieran. I'm always here for you, Kieran. Sabi niya. Halata na naguguluhan si Kieran, kaya pilit niya nang tinulak si Yoichi palayo. Pero, mahigpit ang yakap nito. If you need help with your brothers, we're here for you. Sabi ni Tita Yakito. Thank you. Napatingin ako sa isang lalaki ng kakadating lang. Hindi siya pamilyar sa akin kagaya ng ibang tao dito, pero may iba sa kanya. May dala siya ng briefcase. Parang meron din siya ng hinahanap. Nagpaalam ako sandali sa pamilya ni Yuri. Nilapitan ko yung lalaki pero saktong. Pagtapat ko sa kanya at paglapit din sa kanya ng halimaw. Brian Ryder. Tawag niya dito. Napaaga ang dating mo. I'm expecting to see you next week. Tinignan siya nung lalaking tinawag niya ng Brian Ryder. Because need to speak with your son. Urgently. Son. Ako ba yung tinutukoy niya? I understand. Dito tayo. Aya sa kanya pero hindi siya gumalaw. Tinignan niya ko. I need to speak to your son. Binalik niya ang tingin sa kaharap niya. Only. If you let me. I have millions, no. Billions of money that never knew. Ang hindi ko maintindihan, pati lolo't lola ko na matagal ang patay, iniwanan din ako ng mana. Hindi pa ako nabubuhay sa mundo ng to, pero may pera nang nakalaan para sa akin. Let's say that your grandparents don't trust your dad. Kaya sumugal sila sa magiging apo nila. Paliwanag niya sa akin. Pero ye. Speechless. Then let me explain everything to you. Napatingin ako sa kanya nang kuhanin niya lahat ng papel na hawak ko. Umupo siya sa tapat ko. 100% of your grandparents' asset and liabilities are all named after you. Your mother's asset and liabilities is also named after you and your brothers T. Tinignan niya ko sandali at tinuloy ang sasabihin niya. Your dad has no right to this or to your properties and your brothers as well. Parang ayaw tanggapin ng isip ko yung mga sinasabi niya. Sa akin iniwan ang lahat ng two. But T. He said that make me stop. You'll have a full access to this. He raised the papers. Once you reach the legal age of 18 years old. Sumasakit ang ulo ko. Napakalaki ng pera ng to, saan ko gagamitin to? Hindi ko alam. Kung kaya ko ngang humawak ng ganito kalaking halaga. Kiefer. Tawag niya sa akin. Sorry. I can't believe this.
I said and brushed his hair using his hands. Don't know if I can manage this. Tinignan ko pa yung ibang papel na nasa lamesa. Lalo ako nang natigilan nang makita ko ang mga nakalagay doon. Oh, what is this? Company? Ano na kumpanya? Bakit sa akin din nakapangalan to? I ask in shock. Ano ba to? Hindi ko na kaya. Pakiramdam ko sasabog ang utak ko sa mga to. It looks like you're not ready for this. Sabi ni Avid Rider at inayos lahat ng mga papel. I knew you're too young but your mother insisted this to me. Ele, Mom. He looked at me seriously. Your mom is a friend of mine. 4 years ago at the exact date of your brother's birth, which is Kieran, he called me and talked about her last will and testament. She did that, but Kale, she is worried about you and your brothers. She knew that your dad will never take care of you once he get what he want. It makes me more depressed. All this time, Mom knew what might happen. Her life is at risk, and where am I? Outside the house avoiding them. I'm useless. Wala ako ng kwentang anak. Hinayaan ko lang na mangyari sa kanya to. Tapos hindi ko naman din siya natulungan sa huli. Mom T. I whisper. May inabot siya ng maliit na papel sa akin. Call me if you're ready. Asan yung ama mo? Inis na tanong ko kay Keegan. Nasa kwarto niya. Meron siya ng kasama. Napahawak ako sa sentido ko. Alam kong ibig niyan sabihin. Mabilis akong naglakad. Papunta sa guest room kung saan niya madalas dinadala ang bisita niya. Hindi na ako kumatok at agad na binuksan ang pinto. Kagaya inaasahan na abutan ko sila sa hindi maganda ng eksena. Kiefer, don't you know how to knock? Inis na sabi niya sa akin. Agad na tinakpan ng babae ng kasama niya ang sarili gamit ang kumot. Napataas ang isang kilay ko. Napakabata ng muka ng babae. Mukha lang siya ng 18 o mas bata pa. Ikaw, hindi ka ba marunong rumispeto? Wala pang 1 buwan na nailibing si Mom. Galit na sagot ko sa kanya. So, she is dead. Hindi na siya mabubuhay kahit anong gawin mo. Yeh! She is dead because of you. Padabog kong sinara ang pinto. Nasuntok ko na lang ang pader sa sobrang inis. Bakit ba kasi si Mom ang nawala sa amin? Bakit hindi na lang siya? Sobrang nakakainis. Hindi ko na kaya nang magtiis sa kanya. Agad akong pumunta sa kwarto ko. Naibato ko na lang ang ilan sa mga gamit ko. Bakit? Ba kasi siya pa ang naging ama ko? Napaupo ako sa sahig sa gilid ng kama. May ilang beses kong nasabunutan ang sarili ko. Mom, I don't know what to do. Then remember something, or should I say someone? Agad kong hinanap ang calling card na iniwan niya sa akin. Hindi naman ako nahirapan dahil sa study table ko lang yun. Mabilis kong tinawagan yung number. Hello? Sagot niya mula sa kabilang linya. Rider. It's me, Kiefer. I guess you're ready. I'm not freaking ready. Mas komplikado pa to kaysa sa iniisip ko. Pakiramdam ko mababaliw ako. I'm you. Teenager but feel like 30 because of this information. Do you understand? Rider asked. said. Yes? Napabuntong hininga si Rider. Let's start all over again. Kinuha niya lahat ng papel sa lamesa. Pati yung hawak ko, kinuha din niya. Binaba niya ang isang papel sa harap ko. This is your total asset and liabilities. Nagbaba ulit siya ng panibagong papel. This is the monthly earn of the Watson Enterprise. Kahit hindi ka magtrabaho, sayo pa rin ang bagsak ng kita ng kumpanya. Naiintindihan ko na yung part na to kahit wala akong gawin, sa akin papasok ang kita ng kumpanya. Nagbaba na naman siya ng panibagong papel. This is the only amount that you will receive every month.
Since you don't have the full access yet. Okay. Like an allowance. I said to him. He nodded at me. You can consider it as an allowance. Tinignan ko yung huling papel na binaba niya. Nanlaki ang mata ko. Consider as an allowance? Joke ba to? Sinong tao ang may allowance na 200 every month? Tinignan ko din yung kila Keegan at Kieran. Maliit yung sa kanila, siguro dahil mas bata pa sila. Pero bakit sa akin din ang bagsak ng pera nila? Bakit po sa akin pa rin ang punta ng pera nila? Dahil nasa puder mo sila. Unless na lang balak mong ipaalaga ang mga kapatid mo sa iba, sa kanila namin ipapadala ang pera. I understand. Marami pa siya nang ipinaliwanag sa akin. Nalaman ko din na kahit sa akin nakapangalan ang lahat, may chances pa rin na makakuha ng access yung halimaw. Lalo na sa pera nila Keegan at Kieran. Pero hindi lang naman yun ang inaalala ko at gusto kong malaman. May karapatan po ba akong magpalaya sa bahay na to? He looked at me confused. Yes. This house is named after you. Kahit siya, alam niya kung sinong tinutukoy ko. Hindi na ako makakatagal na andito siya sa bahay. At kasama namin. He disrespected my mom. Wala pang 4 days pero nagdala na kagad siya ng babae. Alam mo naman siguro na wala ka pang legal age. Under the law, kailangan mo ng guardian. Paliwanag niya sa akin. Alam kong sasabihin niya yan. Start from the time that called him, I keep thinking about it. Paano kung sa last will ni mom, ibinigay niya ang custody sa iba? Wala yun sa last will ng mom mo. I look at him seriously. Wala nga ba? He sit up straight and cleared his throat. I don't like what you're thinking. Nowadays, everything can be fake. I said and ran my hands on the paper. Name it after one of the trusted maid and butler of Nila mom. Kiefer. You know. I know. Alam ko din na pwede tayong makasuhan. I smirked. But what's the use of law when you have money? No one dared to question is the mom's death because that monster has a lot of money. He played dirty, so am I. I need to fight back. Kung hindi ko siya malabanan ng pisikalan, dadaanin ko sa ibang paraan. Mas makapangyarihan ang last will and testament. Kaya nang kaya nitong baliin ang ilan sa mga batas. Huminga ng malalim si Elite Rider. Alam kong alam niya ang paghihirap ni mom. Siya lang. Ang pag-asa ko, siya lang ang makakatulong sa akin dito. As you wish and Watson. Sagot niya sa akin. Hindi sana ito ang paraan na gusto ko, pero kailangan. Para kay mom at sa mga kapatid ko. Kuya. Kieran shout. I just came home from school. I was confused when he ran toward me crying. What happened? Si Dad. Umalis siya. Sinama niya si Keegan. I look at one of the maid. Is that true? Opo. Sir. Dala po niya yung mga gamit ni Keegan. Sagot niya sa akin habang nakayuko. At wala man lang kayong ginawa? Galit na tanong ko. Nasabunutan ko na lang ang sarili ko sa sobrang galit. Agad kong kinuha ang phone ko. At tinawagan si Amy Ryder. Kiefer. Hawak niya si Keegan. Kinuha niya si Keegan sa akin. I shout out of frustration. Relax. Baka naman nag-out of town lang or business trip. No. You don't understand. Alam na niya na wala siyang makukuha sa mana. He kidnapped Ethel brother. Halos maluha ako sa mga sinasabi ko. Alam kong may balak siya. Hindi pwedeng wala. Paano kung may gawin din siya kay Keegan? Huminga ka muna, Kiefer. Papunta na ako dyan. He said and ended the call. Tinignan ko ng masama ang mga maid at butler. Wala kayo ng kwenta. Umalis kayo. Harapan ni
Napatingin ako kay Kiren na umiiyak pa rin. Nilapitan ko siya at niyakap. Kailan ba siya titigil sa pagpapahirap sa amin? Umiiyak siya. Gusto kong siya nang yakapin at patahanin pero mas nanaig sa akin ang pagtataka. Seriously? What the hell is wrong with this girl? I told the story of Esiv past because I trusted her but never expect that she will tear me. Sorry. Hindi ko lang mapigilan. JJ said. I look away and scratch the back of Eva's head. Please. Stop crying, Jay. Pero lalo lang lumakas ang iyak niya. Nasampal ko na lang ang noo ko. JD. Ang tapang mo. She said that make me stop and look at her. Akala ko. Worse. Na yung kwento ng buhay ko. Pero mas malala pa pala yung sayo. Pity. What most people say or give to me. Which I don't like and never like. Akala ko yun. Din ang ibibigay niya sa akin. Hindi ko inaasahan ang sinabi niya. I hold her cheek and wipe her tears. Thank you for listening to me. Thank you din. Kasi nagtiwala ka sa akin. She smiled at me. I kissed her forehead. Natawa pa ako dahil bigla na lang siya nang natigilan. She looked so cute. Umiwas siya ng tingin. She cleared her throat. Paano mo nabawi si Keegan? Hindi ko siya nabawi. They came back few years after. Kasama na rin niya ang bago niya ng asawa. I released a heavy sigh. Dun na ako napuno at lakas loob na palayasin siya sa bahay. Kaya pala, ikaw lang ang anak na nagpalaya sa ama. Bahagya ako natawa sa sinabi niya. Kakaiba, right? Nagnod naman siya. Napatingin ako sa wristwatch ko. It's already 1-0 death. Baka mapansin na siya ng mga kasama niya sa bahay lalo na si Angelo. I need to take you back. It's late already. I start the engine. Tahimik lang siya sa buong bayahe. I stop the car at the same spot where pick her up. Hindi ako pwedeng huminto sa tapat nila. Baka may makakita sa amin and JJ don't want that. Dito na lang. Good night na. She said and about to open the door, but stop her. Bakit? You're no longer mad at me. She shook her head. Hindi na. Haba ng kwento mo na wala na inis ko. Smile and move slowly toward her. Baka pwede ng tea. Ayaw. Mabilis niyang sabi at tinakpan ang bibig. You gonna be kidding me? I thought you're not mad at me anymore. I ask in disbelief. Amoy kang ang sigarilyo. She is really serious about that. Wala akong nagawa kundi tignan siya ng may inis. Pero siya nakangiti lang sakin. Kung gusto mo ng kiss, wag ka manigarilyo. Tapos ang usap. She opened the door and get out of the car. Hindi man lang niya tinignan at diretsong pumasok sa gate nila. I start the engine and drive back home. May ilang minuto na siguro ako sa bayahe nang marinig ko yung phone ko. Text message. Hindi ko muna pinansin at sa bahay ko na lang titignan. Nasa tapat na ako ng bahay. Waiting for the gate to open. My phone ring again, another text message. Out of curiosity picked the phone and opened the message. It was from JJ. Maybe she missed me already. But I'm wrong. I look at it twice, making sure I'm reading it correctly. From Sexy JJ. Message, alam na niya. Na ni Aris Van Tungkolstein. Panandang pandagdag 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 JJ's Z
Tingin sa kanan, sa kaliwa, sa kisam at sa apat na sulok ng kwarto. Basta wag. Tatama sa tingin ni Aris. Andito ako ngayon sa kwarto niya. For the first time in history. Feel kong magpamisa bukas. Ngayon lang niya ako hinayaan na magtagal sa kwarto niya. Hindi kami pwede sa kwarto ko, andun si Sin, hindi rin pwede sa labas, baka may makarinig sa amin. Ang dami palang libro sa kwarto niya. Nagbabasa pala ang horoscope na to. Kala ko. Puro pag-ibig niya lang kay Ella ang inaatupag niya. Hindi ka talaga magsasalita? Mahinahon niya ng tanong. Inikom ko yung bibig ko sa bayu ko. Hindi ko alam na nakita niya akong bumabasa. Quotes ni Kiefer. Handa na sana ako nang magpalusot pero bigla niya nang sinabi na. Pangalawa na daw to. Nakita niya din yung dati. Kaya ito kami ngayon, interrogation. Kenim. J.D. Tawag niya sa akin. Tingin ulit sa kisam. Walang agyo, nice. J.J.D. Tingin sa sahig. Ang kintab, nice. J.J. Tingin sa sulok ng kwarto. May multo, not nice. Bigla na lang niya nang hinampas yung lamesa kaya nagulat ako. Handa na sana ako nang magmura sa pagkabigla, buti na lang natakpan ko yung bibig ko. Ano ba? Inis na sabi niya. Hindi ka ba aayos? Maayos naman ako ah. Sige lang, mamiloso po ka pa. Mamaya lang may kutos ka na galing sa kanya. Hindi kayo nakakatulong. Mga peste sa utak. Mga bulete. Mga parasite. Kinakain nyo. Minerals ng utak ko. Kaya tuloy wala akong masagot kapag kiss. Are you even listening? Tanong ni Aris. Nagnod naman ako. Sabi mo bababa na ang singil sa kuryente. Sa sobrang inis umamba na siya ng batok sakin. Agad ko namang hinarang ang braso ko. At bahagya nang lumayo sa kanya. Tinignan niya ko ng masama. Binaba din niya ang kamay niya at napahawak na sa sentido. Nya. Anong meron sa inyo ni Kiefer? Mahinahon niya ng tanong. Para siyang si Kuya Angelo sa ginagawa niya. Magkapatid talaga sila. Be specific. Sagot na nagpagalit sa kanya. Bigla na lang siyang lumapit sa akin at hinawakan ako sa kwelyo. Sinasagad mo ba? Talaga ako? Hindi. Sagutin mo tanong ko sa'yo kung ayaw mong isumbong kita kay Kuya. Nakaramdam ako ng takot. Talaga nang gagawin niya yun. Nangilid din ang luha ko. Nagbabadya ng bumagsak dahil sa kanya. Hindi ko masabi. Wala nang malinaw na usap. Basta gusto namin ang isa't isa. Binitiwan niya ako at tinignan ng seryoso. Naniwala ka naman? Taka akong napatingin sa kanya. Anong di? Niloloko ka lang niya. Natigilan ako. Anong niloloko? Ano bang sinasabi nito ng horoscope na to? You're so stupid. Sigaw niya sa akin. Bumagsak ang luha kong kanina pa nakatambay sa gilid ng mata ko. Gusto ko itanong. Sa kanya yung sinasabi niya pero ayaw bumuka ng bibig ko. Magpinsan tayo, Jay. Obvious naman na ginagamit kanya para makaganti sa akin. Nga pala, magkagalit sila. Pero never na pumasok sa isip ko na sasabihin sa akin. Ni Aris yun. Hindi niya gagawin yun. Madiin kong sabi. Mag-isip ka nga. Hindi niya gagawin yun. Paano niya ako gagamitin? Sige nga. Inis na sabi ko dahilan. Para lalong magsalubong ang kilay niya. I know Kiefer. Handa siya nang gawin lahat makaganti lang sa umagrabyado sa kanya. Tumawa ako ng mapait. Yun na yung basehan mo. Paano niya ako gagamitin kung hindi nga? Tayo magkasundo. Wala kang ang pakialam sa akin, di ba? Tumigil siya, nawala din ang salubong na kilay niya pero nakatitig pa rin siya sa akin. Sinabayan ko ang titig na binibigay niya pero hindi matiis ng mata ko na hindi. Magbagsak ng luha. Ako yung nasaktan sa sinabi ko. Masakit kasi yung Aris na lagi akong pinupuntahan. Sa bahay dati, lagi na nakikipaglaro sa akin, lagi nang may pasalubong at laging. Sa nasabi sa akin na ipapakilala niya ako sa mga kaibigan niya. Nawala na yung Aris na
Yun at napalitan ng Aris na walang pakialam sakin. Basta alam ko. Mahina niyang sagot. Tama nga. Sinisiraan lang niya si Kiefer sakin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sabi ko at agad na naglakad palapit sa pinto pero. Napahinto din ako nang magsalita siya ulit. I love you to infinity and beyond. Yan din ang sinasabi niya sa'yo. Tama ako. Hinarap ko siya na maihalong inis at pagtataka. Paano niya nalaman yun? Because that's the exact words that he said to Ella. Parang may kung anong sumaksak sa puso ko. Bumagsak na naman ang mga luha ko pero. Bago pa siya makapagsalita ulit, mabilis akong lumabas sa kwarto niya. Halos hindi ako makahinga. Sobrang sikip ng dibdib ko. Ano bang nangyayari sa akin? Ano ngayon kung yun din yung sinabi niya kay Ella? Hindi ibig sabihin nun na. Niloloko nga niya ko. Papansin lang tong horoscope na to. Hindi niya ako niloloko. Pinagkatiwalaan nga niya ko. Sinabi niya sa akin ang buhay niya. Ang nangyari sa kanila ng dad niya. Kaya paano mangyayari yung sinasabi niya? Hindi ako makapaniwala na kaya nang gawin ni Aris yun. Sa galit niya kay Kiefer. Talaga nang sisiraan niya pa sa akin. Pero paano kung totoo? Hindi. Hindi magagawa ni Kiefer yun. Naglakad na ako pabalik ng kwarto ko. Tulog na. Si Sin, hindi na siguro niya ako nahintay. Kinuha ko yung phone ko at tinext si Kiefer. May ilang minuto lang at agad siya nang tumawag sa akin. Huminga muna ako ng malalim para. Hindi niya mahalata na umiyak ako. Hello, T. Umiiyak ka ba? Bungad niya sa akin. Ha? Taranta kong sagot. Your voice sounds different. Did he said something that make you teary? Wala. Kinagalitan lang niya ako. Babanatan ko na lang siya para sa'yo. Nanlaki yung mata ko sa sinabi niya. Sira ulo talaga. Tumigil ka nga. Halos tumaas ang boses ko. Pinipigilan kong sumigaw at baka magising na naman ang bata ng kumag. I'm dead serious, Jay. If I need to face everyone in your family just to prove them that I love you, I will. Kiefer D. Kahit magsuntukan pa kami ni Angelo at Aris. Lalaban ako. Napangiti ako sa sinabi niya. Kaya hindi ako naniniwala kay Aris. Alam kong hindi niya magagawa. Thank you. Mali. Sabi niya na nagpataas ng kilay ko. Dapat sabihin mo. I love you. Bahagya akong natawa. Kumag talaga. Parang kang sira. Narinig ko yung bahagya ng pagtawa niya. I love you, Jay. To infi. Kiefer. Putol ko sa sasabihin niya. Nakaramdam kasi ako ng pagkailang. Hindi sa naniniwala ako sa sinabi ni Aris pero. Kasi may kakaiba sa pakiramdam ko. Is there a problem? Oh, wala. Gusto ko lang sana ng ano. Kasi ini. Jay. Palitan natin yung karugtong ng I love you. Common na kasi yan. TFF. RT. Yung sa halip na mainis dahil dun sa TF, natawa ako bigla. Ang landi kasi ng pagkakasabi niya ng RT. Tawa pa. Tuwa ng tuwa ka. Iritable nang sabi niya na lalong nagpalakas ng tawa. Ko. Ang landi mo kasi. Mahal mo naman. Hala siya. Bigla na lang ako natigilan. Huli ako dun ah. Walang palag. Ito na lang para wala kang reklamo. I love you, Jay, until scientists find the end of the universe. Haba. Daming alam nitong hari ng mga ulupong. Saan naman niya kaya nakuha yun? Diba? Infinite ang universe. Exactly. Napakagat na lang ako sa ibabang labi ko. Ang lakas talaga ng trip niya sa buhay. Ako. Naman tong mukhang tanga. Kilig na kilig. Ang landi. Bow. Bigla siya nang tumahimik at ramdam ko ang pagseryoso niya. Don't worry, Jay. If Angelo find out about our relationship, I will talk to them.
May kasama nga lang. Siguro ng suntukan. Natawa ako sa huling sinabi niya at ganun din siya. I love you, Jasper Jean Mariano, until scientists find the end of the universe. Ang sarap pakinggan. Lasang cheesecake, charot. Mark Kiefer Watson. I love thee. Nakaramdam ako ng presensya ng tao sa likod ko kaya. Napalingon ako agad. Sin. Feel kong manapak. Kung hindi lang talaga. Heist. Sakit ti. Bulong ni Sin habang hinihimas ang tenga niya. Kasalanan naman niya. Nakikinig siya sa akin at sa kausap ko sa phone. Sa sobrang inis ko, hinatak ko yung tenga niya. At kahit nakatulog na kami at lahat-lahat, iniinda pa rin niya yung sakit. Pisti kasi. Kabila naman. Para pantay. Sabi ko at agad naman niya nang tinakpan ang kabilang tenga niya. Ayaw. Sabi niya. Inirapan ko na lang siya at naglakad na palabas ng kwarto. Kakain na kami ng almusal. At may pasok pa. Sa totoo lang wala akong gana. Dahil sa nangyari kahapon. Kapag naalala ko yung mukha nung dilan na nanutok sa akin ng baril, nanginginig na. Naman yung tuhod ko. Umurong yung tapang ko. Bad trip. Bigla na lang ako nang inunahan ni Sin sa paglalakad. Tinatakpan pa rin niya ang tenga niya. Mukhang gutom na gutom ang loko. Napatigil ako sa paglalakad nang makita ko si Aris. Masama ang tingin sa akin na. Hindi na bago sa akin. Tinuloy ko yung paglalakad at lalagpasan na sana siya pero bigla siyang nagsalita. Dahilan para harapin ko siya ng tuluyan. Si Yuri. Ano nang? Ikakasal ka na sa kanya. Sampal sa akin ang mga salita ng yan. Ipinapaalala yung panloloko ng ginagawa ko kay Yuri. Sumisikip ang dibdib ko. Para ako nang sinasakal habang nakatingin sa kanya. Tumawa ng mapait si Aris. Ang ganda mo naman. Naman. Inggit ka. Insulto sa akin ang tono ng pananalita niya. Agad na nagsalubong ang kilay ko. Ikakasal ka na kay Yuri tapos may Kiefer ka pa? Ibang klase. Umiiling pa siya. Habang naglalakad palayo sa akin. Bukod sa inis dito sa horoscope na to, isa lang ang nasa isip ko ngayon. Sasabihin ko na kay Yuri ang totoo. Ayoko na siya nang lokohin. Hindi yun ang intensyon ko at ayoko nang dagdagan yung kasalanan ko sa kanya. Nakapag-almusal ako na tulala. Kahit sa pagligo at pag-aayos wala rin ako sa sarili. Hindi ko alam kung paano pero hangat maari, ngayong araw ko na ipapaalam sa kanya. JJ. Tawag sa akin ni Sin habang naglalakad. Hindi ka nakikinig. Sorry. May sinasabi ka ba? Ay wala. Sarkastiko niya ng sagot kaya medyo nainis ako. Dami kong sinabi. Naubos na kagwapuhan ko dito. Napakamot ako ng batok. Ano daw? Gwapo ka ba? Bigla na lang pumungay ang mata niya. Huwag mo masyado pagsigawan. Sikreto ko yan eh. Yung mapapatang na ka na lang bigla dahil sa kakapalan ng mukha niya. Hindi na ako. Nagsalita at nagtuloy na sa paglalakad. Pagdating sa school, nagkakagulo ang mga estudyante dahil sa kagandahan ko, Joe. Malapit na kasi yung retreat kineme ng school. Saksakan ng aga. Nauna pa sa Valentine's. Pagdating sa room hinanap ng mata ko si Yuri. Wala siya, ito yata ang unang beses na nauna ko sa kanya. Madalas kasi siya ang nauuna sa lahat. Pag-upo ko, kinuha ko agad ang cellphone ko na sana pala kanina ko pa ginawa. Nag-text pala siya sa akin. From Yuri. Message, can't go to school. I ask a favor. Please take care of yourself. Kini-names. Kung kailan naman. Hanep yan. Ano ba? Pivot siya. Hi. Dapat kasi ngayong araw na dapat sabihin. Hindi na dapat patagalin. Mukhang kailangan ko siya ng puntahan. Tulala. Kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang iha? Anak ng pota. Napakanta na lang ako bigla.
Dumating kasi si Sir Alvin at Kiefer nang hindi ko namamalayan. Ang layo na nang narating ng diwa ko. Nasa Pluto na yata. May bigla na lang pumitik sa tenga ko. Sa sobrang sakit na pasigaw na lang ako. Kingina! Masakit! Pinagtinginan agad ako. Masama din ang tingin sa akin ni Sir Alvin. Tumingin ako kay Kiefer na pilit tinatago ang ngiti niya. Hayop! Inaano ko ba siya? Namimitik ng tenga ang gago. Napayuko na lang ako. Bisit tong. Kiefer na to. Out of nowhere bigla na lang manggaganon. Gusto ko gumanti pero hindi yun ang inaalala ko. Iniisip ko yung dapat kong sabihin. Kay Yuri. Kung paano ko umpisahan. Hanggang sa mga sumunod na subject, wala pa rin ako sa sarili. Ilang beses na ako. Tinatanong nila Sin pero hindi ako makasagot. Kahit si Kiefer nagtataka na rin. Dumating ang oras ng uwian. Inayos ko na yung gamit ko at akmang tatayo pero hinawakan nung hari yung kamay ko. Stay. Utos niya. Tatanggi sana ako. Kailangan kong puntahan si Yuri pero bigla na lang naging seryoso. Yung itsura niya. Napilitan akong maupo ulit. Jay. Tara na. Tanong ni Si Kiefer ang sumagot para sa akin. Mauna ka na. May pag-uusapan lang kami. Kahit nagtataka sinunod na lang niya. Wala nang tao sa room. Tinignan ko yung kumagat. Hinintay ang sasabihin niya. Bakit? Anong pag-uusapan natin? Tanong ko. Kung anong problema mo. We noticed that you're not in yourself. Kiyake. Ayoko sana sabihin pero siguro dapat din niya nang malaman. Kasi, iniisip ko kung paano sasabihin yung totoo kay Yuri. Sagot ko. What do you mean? Nagigilty na kasi ako. Ayoko nang lokohin si Yuri. Yumuko siya. I understand. Kahit ako nahihiya na rin sa kanya. Huminga siya ng malalim. Bakit kasi iisang babae na naman yung nagustuhan namin? Napakagat ako sa ibabang labi ko. Yung imahe ni Yuri nung nasaktan siya kay Ella. Naglalaro na naman sa isip ko. Maulit na naman. Pupuntahan ko sana siya ngayon. Sabi ko at tinignan ako ng Kiefer ng makahulugan. Sasabihin ko na. Bigla na lang siya nang tumayo at naglakad palabas ng room. Agad akong sumunod sa kanya. Ihahatid kita. Sabi niya habang patuloy sa paglalakad. Nakarating kami sa parking at kita ko si Aris habang kaakbay si Ella. Bang sinadya nilang pumwesto sa tabi ng kotse ni Kiefer. Tinignan ko sila pati na rin yung hari pero wala nang bakas na apektado siya sa kaharap namin. Sumakay siya sa kotse kaya naman sumunod ako. Sandali ko tinignan si Aris at nagtama ang tingin namin. Hindi rin nakaligtas. Sa akin ang tingin ni Ella kay Kiefer. Sundutin ko kaya mata nito. Umandar ang kotse. Tahimik lang kami sa buong bayahe. Gusto ko sana itanong kung apektado pa rin siya dun sa dalawa pero ayokong magsimula ng usap at baka pag-awayan namin. Yun din kasi nang sinabi ni Aris. Ayaw pa ring mawala sa isip ko. Kumbinsido naman. Ako na hindi niya ako niloloko pero kasi kainis. Natatanaw ko na yung building nila Yuri. Habang papalapit kami, lalo naman nang bumibilis ang tibok ng puso ko. Pagdating sa parking, hindi muna ako bumaba. Humugot. Muna ko ng lakas ng loob. I'll stay here. Baka magsutukan lang kami pag nagkataon. Sabi niya. Nagnod naman ako. Salamat. Bumaba ako ng kotse at lumapit sa elevator. Nakatingin ako kay Kiefer habang hinihintay na bumukas yun. Nagpilit lang siya ng ngiti sakin. Agad akong sumukay pagbukas ng pinto. Pinindot ko din yung floor number nila Yuri. Ang bilis magpawis ng kamay ko. Hindi ko alam kung dahil sa mainit sa elevator o dahil sa sobrang kaba. Pagbukas ng pinto, 4 na babaeng nakakimono ang sumalubong sakin. Hindi kasing dami ng sumasalubong sa amin dati. Yumuko sila at binati ako ng pinyeta ng
Lenggawahe ng hindi ko maintindihan. Yumuko na lang din ako at bumati sa kanila in Tagalog. Hinanap ko yung yaong master nila. Tinuro naman nila ako sa kwarto niya. Buti na lang medyo pamilyar na ako sa pasikot-sikot dito. Hindi na ako nahirapan na. Puntahan siya. Kumatok ako pero walang sumagot. Gusto kong umatras. May sakit kasi siya, baka hindi maganda ng time to para kausapin. Siya. Ngayon na dapat. Putik. No choice talaga. Binuksan ko yung pinto. Expected ko na nakahiga siya sa kama at tulog, may sakit kasi. Pero wala siya, napatingin ako sa balkonahe. Bukas. Ang sliding door at sumasayaw ang kurtina ng nakahawi pero tinatamaan ng hangin. Everybody loves the things that you do. From the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you. 'Cause you feel like home. You're like dream come true. Naglakad ako palapit doon. Nakita ko si Yuri na nakaupo sa isang bangko ang mahaba na gawa sa kawayan. Nakatalikod siya sa akin, may hawak na gitara at kumanta. But if is chance you're here alone. Can have a moment before I go. 'Cause I've been here myself all night long. Hoping you're someone you used to know di. Katulad ng dati, ang sarap pakinggan ng boses niya. Kung tutuusin, halos pareho. Talaga sila ni Kiefer. Magkaibigan niya kasi. You look like a movie. You sound like a song. And by God, this reminds me of when we were young tea. Pareho silang matalino, medyo bossy, tahimik at may talent sa pagkanta. Gwapo din. Sila pareho, mahilig sa basag ulo, hindi rin sila ng agrabyado at higit sa lahat. Hindi sila mahirap mahalin. Let me photograph you in this light. In case it is the last time that we might be exactly like we were. Before we realized tea. Kusa na lang bumagsak ang mga luha ko. Kung pwede ko lang sana nang turuan ang puso ko. Ayoko siya nang saktan, ayoko nang maulit sa kanya yung naranasan niya ng sakit. We were sad of getting old. It made us restless. It was just like music. It was just like a song. Sobrang daya kasi. Gusto ko din siya nang maging masaya pero masasaktan lang siya. Sa'kin. Akala ko kaya ko nang gawin yun. Bigla na lang siya nang tumigil sa paggigitara at lumingon sa'kin. Jay. Andyan ka pala. Sabi niya at binaba ang gitara. Tumayo siya at nakangiti nang humarap sa'kin. Nadurog ang puso ko nang mawala ang ngiti niya at mapansing umiiyak ako. Bakit? May nangyari ba? Hahawakan sana niya ang pisngi ko pero agad akong lumayo. May problema ba? I am sorry, Yuri. Huminga ako ng malalim. I'm sorry. Maniwala ka, sinubukan ko talaga. Sobra ang pagtataka niya. Ano bang sinasabi mo? Sorry. Sorry talaga. Hindi na nagpaawat ang mga luha ko. Sobrang bigat sa pakiramdam. Halos hindi ako makahinga. Sinubukan ko naman. JD. Pero, si Kiefer talaga. Lalo nang tumindi ang pag-iyak ko. Hinintay ko ang sasabihin niya pero nanatili siya ng tahimik. Hindi ako makatingin sa kanya dahil sa kahihiyan. May ilang minuto din siguro ako nang naghihintay. Hanggang sa huminto na rin ako sa pagyak at mukhang yun lang ang hinihintay niya. Alam ko, ang unang salita ng binitawan niya dahilan para magtaka ako. Alam kung si Kiefer talaga. From the very start. Nanikip ang dibdib ko sa mga sinasabi niya. Marami katanungan ang pumasok sa isip ko. Pero ayaw namang bumuka ng bibig ko para magsalita. Kagaya kay Ella, nagbaka sakali na naman ako. But again, I'm wrong. Defeated GUI. The same guy D. Nagpilit siya ng ngiti. I'm not stupid, Jay. I knew it already. From the day you said yes to me. Ano? Naguguluhan ako. Hahaoya is not lying when she said that she saw you and Kiefer. She just saved us from embarrassment.
Tang na ang tanging nasabi ko sa sarili ko. And I also know that you make out with him at the restroom. Tumawa siya ng mapait. Andun din ako ng gabing umamin ka sa kanya. Pakshit. Kulang ang mga mura ng alam ko para ma-describe yung nararamdaman ko. Paano niya? Nalaman ang mga yun? If you're asking, how did I know? The answer is simple, T. Lumapit siya sa akin at bahagya ng yumuko. Tumapat siya tenga ko. Kinilabutan ako nang maramdaman ko ang hininga niya sa balikat ko. Sobrang init. Kiefer is not the only one who have ways. Bulong niya na nagpahinto ng puso ko. Umayos siya ng tayo at diretso ako ng tinignan sa mga mata. I want you to leave. Now. Ayoko nang makita ka. Are you ready? Sa dami ng gusto kong sabihin, yan lang ang lumabas sa bibig ko. Tumalikod siya sa akin. I will let you continue your relationship with Kiefer, but when our wedding day come, you'll say, do no matter what or it will be the end of the Fur Corp. Maotoridad na sabi niya. Itutuloy pa rin niya? Ay Yuri. Masasaktan ka lang. What's the point? You're already hurting me. Dinig ko ang pamumuo ng boses niya. Kahit nakatalikod siya, alam kong umiiyak siya. Sumabay na naman ang mata ko sa paghihirap na nararamdaman ko. Trust me, at the end of the day you'll still be mine. Dagdag niya. Sinubukan kong humakbang palapit sa kanya pero hindi gumagalaw ang tuhod ko. Ay Yuri. Please. Jay. Umalis ka na. Utos niya na lalong nagpabigat sa loob ko. Leave. Now. Wala akong nagawa kundi ang dahang-dahan na maglakad palapit sa pinto ng kwarto. Nya. Pinili niya nang wag akong tignan kahit sa huli. Pero bago tuluyang makalabas, nagbitaw siya ng salita na tuluyang nagpabagsak sa kalooban ko. Parehong-pareho kayo ni Ella. Paasa.